Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balikan. Ito yung viral news kahapon kung saan ay niratrat ng US Navy yung isang oil tanker ng Iran. Yun ay ano pala yun parang Iran-China tanker. Ang biyahe noon ay papuntang China. Ang tigas-tigas ng ulo eh. Ah, 6 na oras daw yun 6 na oras bago niratrat kasi ayaw talaga paawat. At ang maganda doon ay nagbigay pala ito yung kaya binahagi ko ang video na to. Dahil kumpleto, pinakita yung pagbigay ng warning sa mga tripulante doon sa Tuska. Yun yung oil tanker ng Iran na ang sabi ng US Navy sa radyo na umalis kayo dyan sa engine room kasi ayaw niyong tumigil. Paputukan namin ang engine room para masira yan. Kaya bilib ako sa accuracy. Yung accuracy ng kanilang kanyon. 3 putok lang yata yun Butas yung engine room. Grabe, napaka-accurate. Kasi naman mga AI na yan Yung mga machine gun or mga kanyon dyan sa mga warship ng Amerika, ang nag-adjust niyan ay computer na. At yan ay AI, autonomous yan I-command mo lang doon na, okay, putok mo na. Ay bahala na yung computer na mag-adjust. At talagang tatamaan, grabe. Ang layo-layo, tinamaan ng engine room. Bilib din ako sa technology ng US warships. Okay, so atin ang panoorin. Courtesy pa rin ni Hannity Fox News Channel. In its current form anyway, and of course, America's blockade of Iranian ports will continue. Over the weekend, U.S. Marines seized... In its current form anyway, and of course, America's blockade of Iranian ports will continue. Over the weekend, U.S. Marines seized an Iranian cargo ship with ease after blowing up their engine room following this very clear warning. Take a listen. Motor Vessel Toska. Motor Vessel Toska. Ayun. Vacate your engine room. Vacate your engine room. Vacate your engine room. Vacate. Kung sa atin pa, alis kayo dyan sa engine room. Titirahin namin kasi ayaw niyong tumigil Hindi talaga sila tumigil. Grabe. Ang tigas-tigas ng ulo. Sobrang tigas. Kasi akala nila na back up sila ng IRGC. Baka inisip nila na takot itong US Navy kasi IRGC. Pero hindi nangyari. Butas yung engine room nila, 3 putok. Ito balikan natin mamaya. 3 putok lang, tinamaan yung engine room, sira ang makina, tigil yung biyahe ng tanker at seized ang barko, embargo. At sigurado yung oil noon ay i-refuel yun ng Amerika sa mga sa mga nangangailangan ng gasolina na mga assets ng Amerika. Yung US Navy ng Amerika, ay ano na yan solar na yan Hindi na yata yan nagtutubil ng mga krudo. Kasi solar na ang hindi solar, nuclear powered ang mga battleships ng Amerika, yung malalaki. Iwan ko lang sa mga maliliit. Maliliit siguro gumagamit ng combustion fuel. Pero itong malalaki, solar na yan. Nuclear powered na yan. Okay, so ito. Panoorin natin mabuti kung paano binaril yung engine room. Ang layo-layo Talagang tinamaan. Ito. Yun. Dalawa. Isa pa. Ayun, 3. Now, this blockade is suffocating Iran. They are losing anywhere between $400 and $500 million a day in revenue as a result. And meanwhile, the blockade that Iran reimposed over the weekend, firing at several civilian ships, does nothing to harm the USA. Itong parang sagot sa ginawa ng US Navy sa Iranian tanker ay gumanti ang IRGC, pero ang tinira nila ay oil tanker ng India.
Tapos nagradyo pa yung kapitan ng barko na, "Sir, binigyan nyo kami ng clearance, nagbayad na kami ng toll fee. Bakit nyo kami binaril?" Ayun, mayroong napatay na 4 na tripulante ng Indian oil tanker, kawawa naman. Ibinigyan niya nga sila ng ng passage kasi nagbayad sila ng toll fee. Tapos dahil lang gustong ipakita ng IRGC na makaganti sila sa Amerika, ay niratrat nila yung yung oil tanker ng India. Kung napanood nyo yun, mga kababayan, after 6 hours lang yata o 10 hours nang mangyari yung pag-stop ng US Navy sa Iranian oil tanker ang IRGC, pero sa Indian oil tanker naman, hindi sa Amerika. Talagang napakahulang mga utak, no? Kung hindi sila magaganti, doon nila i-target sa Gulf nation yung rocket, di ba? Yung mga ballistic. Libo-libo na pala ang nasalag ng Qatar at Saudi, mga kababayan. Bakit ganun ang ugali ng IRGC? Kapag hindi nila matarget ng Amerika dahil merong interceptors, at kapag targetin nila, gagantihan sila ng malakas, doon nila itatarget sa ibang barko Doon nila itatarget sa kaibigan pa naman nila yung India, di ba? Pakistan nga India, Pakistan. Tapos, bakit ganun ang ginawa nila? May 4 na namatay na Indian, tripulante ng mga Indian. Kaya galit ang India ngayon sa diyan sa IRGC, mga kababayan. Alright, tapusin na natin ang balitang to. Courtesy ng The Hannity Fox News Channel. We are a net exporter of energy. We don't need the Strait of Hormuz. In fact, America's oil and gas industry is now booming with new customers that are... We are a net exporter of energy. Ayun. We don't need the Strait of Hormuz. In fact, America's oil and gas industry is now booming with new customers that are unable to get through the Strait of Hormuz. Number 1 producer worldwide of oil, that'd be Venezuela. They're our friends now. Number 2 would be the U.S. Far behind number 3, Saudi Arabia. Now the Iranians hold no cards, they So have no kahit ako, leverage, and now gusto they can ko do this the easy ang way, or they piliin can ng do it the hard way. I too, IRGC I Iranian hope they choose the easy negotiator path. bukas sa Islamabad na peace talk nila. At grabe pala ang laki ng kita ng Iran diyan sa pagbenta nila ng oil na yan. Araw-araw, 3 to 4 million dollars ang kita nila. 3 ba yun o 300? 300 million. I-rewind yun na lang mamaya mga kababayan. 4 million dollars ba yun? Every day? Mukhang 400 million Grabe, sobrang laki, no? 400 million a day ang kita ng Iran. At napurnada dahil nandiyan nakaharang ang US Navy at wala na silang kita, 4 na araw na ang nakaraan. Wala nang $400. Kaya nag-amok na ang Iran. At masakit na yan sa bulsa. Ngayon medyo hindi pa nila ma-feel ang sakit na yan na wala na silang pera dahil meron pa silang pera sa kanilang mga sariling bulsa. Pero pag sapit ng 6 na buwan, 1 taon, diyan nila malaman na wala na silang reserba. Wala nang pera sa bangko, wala na yung mga pera nila sa labas ng bansa, frozen na. Kaya after a year ay wala na talaga. Bagsak, wala ng mga sweldo ang sundalo ng IRGC. Kaya magkawatak-watak na yan at hindi lang yan ay baka mag-deflect o biglang magkambyo. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Itong mangyayari bukas, sabi ni Hannity, na Hannity wish na bukas ang pipiliin ng Iran ay ang easy way para nga wala ng gulo at walang mapulbos na mga infrastructures. At hindi magdilim ang buong Iran kasi pati power grid ng Iran ay bombahin ng Amerika Talagang dudurugin ng Amerika. Back to zero, back to dark ages ang Iran kung Miyerkules bukas sa Huwebes, umpisa na ang pagbomba ni Trump sa Iran, mga kababayan. Alright, pag-comment sa ating comment section, anong masasabi nyo dito sa pinakaiintay ng lahat
na negosasyon bukas. Paki-comment na lang ano ang inyong saloobin, easy way o the hard way ang pipiliin ng Iran. At ako sa parte ko, sa tingin ko dyan, ang gusto talaga ng negotiator ay easy way. Bakit pupunta sila sa hard way? Ang dami-daming mamatay sa mga sundalo. Tapos ganun pa rin ang resulta niyan, talo pa rin sila. Kahit baligtarin natin yan, na magipaglaban nga sila, pero the end is they lose or talo pa rin sila, mga kababayan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat, sa aking event followers. Ako'y sumasaludo sa inyo at sa mga bagong bisita sa channel. Malaking tulong ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.